yata siya ngayon. Ano, tayo na? Halika na. Sayang ang ticket! Welcome, sir. Hi. Hello? Ba't kayo nandito? At magkasama kayong tatlo? Nag-date kasi kami. Nag-date? Kayong tatlo ang nag-date? Bakit kayong tatlo? Sinundo nila ako dahil gusto nila akong isama lumabas, kaya sumama ako. Nagpunta kami sa amusement park, tapos sa coffee shop para magtsaa. Tapos nagpunta rin kami sa Sogo Department Store. Tapos manunod sana ng sine pero hindi natuloy, kaya pinuntahan ka na lang namin. Sanchay, maghapon lang naman kami magkasama ni Xiaozi. Alam mo, bukod sa pagsha-shopping, 5 beses kaming sumakay sa roller coaster. Sukang-suka na nga ako eh. Okay ba yun? Teka, bakit ba? Bakit nyo maginagawa yan? Naisip ko ngang kakaiba. Ginagawa pala nila yun para ilayo ko kay Dao Mingtsik, kaya nakipag-date sila sa akin. Talaga? Bakit naman? Paano mo nalaman? Hindi niyo ako kayang lokohin. Hindi niyo ba alam na nabasa ko na ang laman ng mga utak niyo? Pero sayang talaga dahil hindi ko type ang kahit sino sa inyo. Sinadya mo pala. Pinahirapan mo pa kami. Nagpabili ng ticket. Nagpabili pa ng ice cream. Masama ang inyong balak. Xiaozi, alam namin sa tingin mo hindi maganda ang hangarin namin pero wala kaming intensyong manakit ng iba. Tama. Hindi naman siguro makakasama sa yung 2 o 3 pagpipilian. Sige na nga, pero ganun pa man, kahit na anong gawin ninyo, pipiliin ko pa rin si Dao Mingtsik dahil hindi kayo kasing lakas niya. Masama ang ugali niyo sa babae at nakakabagot kayo. Nakakabagot? Ako kamo nakakabagot? Wala pa nagsabing hindi ako malakas. Shanchay, hindi ba nakakabagot sila? Ang akala nila walang laman ang utak ko. Akala nila hindi ako totoo kay Dao Mingtsik. Kaya haya, naisip na ang ideyang yan para alamin ang nararamdaman ko. Kung gusto niyo kaming paghiwalay ni Dao Mingtsik, hindi ko kayo mapapayagan. Ibigay niyo na lang sa taong may gusto ang ginagawa niya lahat ng binili natin. Salamat sa pakipaglaro, Shanchay. Bye. Sanchay, siya ba yung pakakasala ni Dao Mingtsik? Xiaoyu, kung okay lang sa'yo, iyon ang lahat yan. May malaking box din ng sanitary napkin. Kahit sabay-sabay mong gamitin. Teka, bakit nyo... Bakit kaya? Halika na. Auntie, Narito ka na. opo. Meron ba kayong kailangan sa akin? Wala naman. Sa pagbabalik ko kasi ngayon, wala tayong pagkakataong makapag-usap. Kaya nagpunta ako rito at para makita ka na rin. Isa pa nagdala si Wong ng napakaraming red wine nung umuwi siya. Wala naman akong kasamang uminom. Maupo ka at iinom tayong dalawa. Sige na. Kumusta ka naman? Okay lang po. Hayan, pwede nang inumin. Masarap talaga ito. Lay, kayo ni Asel, nakita ko na kayong sabay na lumaki. Opo. Mula pagkabata, mabait kayo sa akin. Marami pong salamat. Nakita na kitang lumaki. At naiintindihan ko ang relasyon sa pagitan ninyo ni Teng Tang Chin. Kagagaling ko lamang sa Paris. Alam mo bang nagkita kami ni Chin bago ako umuwi? Ang sabi niya, baka hindi na raw siya bumalik. Sa palagay ko, alam mo na ang tungkol dun. Siya ang klase ng babaeng alam ang gusto niya. Alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Malinaw yon sa isip niya. Kung hindi, hindi ka na babalik galing France. Auntie, bakit po natin kailangan pag-usapan si Chin? Ano naman ang masama? Hindi kaya sa puso mo may pumalit na sa lugar ni Chin? Hindi ko po kayo maintindihan.
Alam mo, ang nararamdaman ni Shanchay sa'yo, may konting alam si Auntie. Nagkakamali kayo, Auntie. Ang gusto ni Sanchay, si Ase. Alam mo, sa totoo lang, Lay, yan ang inaalala ko sa inyong dalawa ni Asa. Matalinong tao ka. Siyempre, alam mo, hindi makukuha ni Shanchay sa'yo ang gusto niya. Kaya, inilipat niya ang atensyon niya kay Asa. Nalalaman ko naman kung bakit ito nangyari. Pero, Lay, naisip mo na ba? Mahirap talagang pakisamahan si Asi mula pa sa pagkabata. Alam mong napaka-possessive niya. Naalala mo ba? Nung bata pa kayo, gusto niya mga laruan mo. Sasabihin niyang gusto niya at kukunin niya. Pero kapag nakuha na niya, ilang araw pa lang makikita mo nang nakakalat. Pilyo pa kasi siya noon, Auntie. Sana tulad pa rin siya ng sinabi mo. Napili lang siya dahil bata pa siya. Pero ang inaalala ko lang ngayon, baka matulad si Shanchay sa laruan noon. Kapag nagustuhan ni Ase, kailangan niyang makuha. Hindi niya alam ang gusto niya at hindi pinahahalagahan. Nag-aalala ko na baka masaktan lamang si Shanchay. Sa oras na makuha niya si Shanchay, umpisa na yon ang pagbabago ng isip niya. Tingin ko po hindi mangyayari yan. Siyempre mabuti kung ganon. Kundi napakasakit nun kay Shanchay. Gusto ka na niyang kalimutan. Kaya tinanggap niya ang anak ko. Kapag pinaglaruan lamang siya ni Asi, siya rin ang nakakaawa. Oo nga pala, Lay. Nabalitaan kong ang Watse Property Corporation, dahil hindi raw kumita ang iba ninyong business investment, malaking pera na ang nalulugi. Alam mo ba ang tungkol dito? Hindi po masyado. Naisip ko lang na ang unti-unting pagbagsak ng negosyo ng iyong papa ay seryoso. Kung di niya kagad masusolusyonan ang problema, ang Watse Corporation may hirapang makarecover. Ayokong makitang humantong sa ganun ang pangyayari. Kaya naman, naisip kong pwede akong tumulong sa bagay na yan. Pero sa isang kondisyon, paiibigin mo lang naman si Shanchay. Auntie, alam niyo ba ang ginagawa niyo? Naiinsulto ang aking pagkatao. Kaya ko magtayo ng malaking business na hindi iniisip ang sariling karangalan. Masisikmura mo bang panoorin ang unti-unting pagbagsak ng iyong papa na wala ka man lang ginagawa? Si Papa na po ang bahalang humarap sa business niya. Okay lang sa'yong mawala ang pinaghirapan ng iyong papa? Salamat na lang. Ang papa ko na ang bahala. Hindi mo ba inaalala si Shanchay na maaaring ibasura lang siya ni Ase? Auntie, sa ngayon mas concerned ako sa anak niyo at sa inyo. Dahil malaki ang kaibahan ng laruan sa pag-ibig. Mukha yatang matigas din ang ulo mo. Auntie, meron lang akong gustong linawin tungkol kay Sanchay. Kaibigan ko siya at hindi ko siya pababayaan. Isang bagay lang ang gusto kong malaman niyo. Si Ase ang tipo ng tao na kapag pinilit niyo at pinangunahan, nagre-rebelde, lalong lumalaban. Ito ang tandaan niyo, Auntie. Kapag pinilit niyo silang paghiwalayin, ang pagmamahal niya sa inyo maaaring mapalitan ng pagkamuhi. Pag-isipan ninyo ang mga sinabi ko, Auntie. Auntie, aalis na po ako. Salamat na lang sa lahat. Auntie, ulitin ko ang sinabi ko. Kaibigan ko si Sanchay at hindi ko siya pababayaan. Habang buhay ko siyang babantayan. Shotsu? Anong ginagawa mo rito? Anong problema? Bakit ba? Gusto mo ba ulit mag-shopping? Pero gabi na, sarado na mga mall ngayon. Shotsu? Si Ase, niyaya niya ako makipag-date sa kanya. Excited ako, di ko alam ang gagawin ko. Pauwi na ako sa bahay noon at nakasalubong ko si Ase.
nandito ka? Xiaozi, lumabas tayo. Subukan natin magkakilala. Okay lang ba sa'yo magkaroon ng boyfriend? Subukan lang natin. Narinig mo ba sinabi ko? Susubukan daw niyang kilalanin ako. Subukan daw naming dalawa. Hindi ko alam ang magiging reaction ko nang marinig ang mga salitang yun. Ang saya-saya ko talaga. Sanchay, pag nagmamahal ka pala, nakakalimutan mo ang iyong sarili. Parang hindi na ako dati si Xiaozi. Masaya ako para sa'yo. Alam mo, hindi ako makapaniwala. Sigurado ka na ba talaga? Tatanggapin mo yung arrangement? Nakapagtataka naman. Hinihingi ko ba opinion mo? Desidido na ako ngayon. Dawming sir! Dawming sir! Totoo ba yun? Ano bang sinisigaw-sigaw mo? Wala kang breeding, alam mo ba yun? Tayo na. Sandali lang! Meron lang ako tatanong. Totoo bang meron ka ng pakakasalang iba? Eh ano naman? Ibig sabihin, totoo! Malaya na si Sanchay sa'yo! Naku, maraming salamat kasi pinakaray! Ano ka ba? Natutuwa lang ako sa kanya. Ngayong malapit ka na ikasal, siguro hindi ka na magagalit sa akin kung makipag-date ako kay Sanchay. Nangangarap ka ng gising. Daming sir! Pwede ba kutong lupa? Subukan mo ulit gawin yon. Masaya si Shinya para sa akin. Tama naman siya. Simula ngayon, wala nang kinalaman sa Sanchay sa buhay ko. Tapos ng lahat sa amin. Kailangan harapin ang kasalukuyan. Ibawag sa limot ang nakaraan. Daming sir, dito halika. Sir, table for one. May kasama ko. This way, sir. Kanina ka pa ba? Naku, hindi naman. Maaga lang ako, ayoko malate. Ah, Anong gusto mong inumin? bigyan mo ako ng cappuccino. Ganun din ang sakin. Gusto ko ng cheesecake at saka ng cappuccino. Yun ang pinagsasabay ko. Dito masarap ang cheesecake. Gusto mo subukan? Ah, waiter, bigyan mo na lang ako ng tsa. Ito nga pala ang first date natin, kaya binilang kita ng gift. Xiaozi, paano yan? Wala akong regalo sa'yo. Naku, okay lang yon. Hindi naman ibig sabihin kailangan mo rin akong bigyan. Gusto lang talaga kitang bigyan. Sana magustuhan mo. Salamat. Sige na, buksan mo na. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Pag-uwi ko na lang. Alam mo ba, kahapon na naghahanap ako ng gift para sa'yo, naisip kong ano nga kayang klase ng personality meron ka. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap hulaan. Bakit mukhang tahimik ka? Thanks. Ang bango talaga ng cappuccino. Gusto mo tikman? Masarap. Tasa mo yan. Hindi maganda tignan. Okay lang yan, walang problema sa akin. Magagalit ako kung ibang titikim. Boyfriend naman kita, di ba? Baka maubos ka yan. Huwag na lang. Okay lang talaga sa akin. Sige na, tikman mo. Sinabi ng ayoko, di ba? Para magkakilala tayo mabuti, alamin natin kung match ang blood type at astrology natin. Sa palagay ko, boring ang mga naisip mong yan. Ang astrology signs, para meron ka lang reference. Kilala ko ang sarili ko. Hindi ako nagpapadala sa sinasabi ng iba. Hindi ako kailangang diktahan. At ang mga sinasabi mong yan, puro mga kalokohan lang. Ang totoo, hindi rin naman ako naniniwala sa mga yan. Gusto ko lang naman meron tayong pag-usapan. Hindi ako interesado. Tayo na.
Sis, sandali lang naman. Bakit ba ang bilis mo maglakad? Para namang... ano ba? Para tayo nakikipagkarera. Daming tsa! Alam mo, nakakairita ka na. Ayoko sa lahat, mabagal maglakad. Ano bang klaseng date to? Kung kumilos ka, parang hindi kita boyfriend. Excited pa naman ako makipag-date sa'yo ngayon. Maaga pa akong gumising para bumili ng gift para sa'yo. Pero simula nang makita mo ako, hindi ka na ulit tumingin sa akin. At wala ka man lang kunento kahit ano. At yung gift na bigay ko, iniwan mo lang sa table. Huwag nating pilitin ang ating sarili. Dahil kung gantong klaseng date rin lang, mabuti pa wag na lang. Sorry na. Ano bang gusto mong gawin ko? Una, tumabi ka sa akin. Oh, ngayon. Kakapit ako sa'yo at simula ngayon sabay tayo maglalakad. Magkikwentuhan tayong dalawa. Bitiwan mo nga ako, nakakayang ginagawa mo. Boyfriend naman kita at hindi yun nakakahiya. Alam mo ba, masaya ako dahil sa sinabi mo sa akin noong isang araw. Hindi talaga ako makapaniwalang gusto mo rin akong kilalanin. Pero ngayon nag-aalangan ako. Nag-aalangan saan? Nag-aalangan naman akong hindi mo ako lubusang makikilala. Alam mo, nakakainis ka. Hindi ba sabi ko, susubukan ko naman? Hindi ko magagawa yun sa loob ng isang araw lang. Pero hanggang kailan? Eh, hindi ko alam kung hanggang kailan. Hindi yun mahalaga. Basta gusto kita. Malinaw sa akin na talagang gusto kita ngayon para magkagusto ka sa akin, baguhin mo ugali mo. Ang dami mo namang hinihingi. Aba, syempre dapat lang. Para ka namang bossing ko mag-utos. Okay nga yun, mas maganda nga yun eh. 正在下着雨，今天是星期几 ，But I don't know 你去哪里。虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定。谁是你的那个唯一？原谅我怀疑自己。我明白，我要的爱会把我宠坏，像一个小孩自动在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，要像个大男孩，风吹又日晒，生活自由。